Gusto mong makarating at makapagtrabaho sa Amerika, hindi ba, Cassandra? Mula sa ginagawang sulat, nalipat ang tingin ni Cassandra, samang sumilip sa pinto ng kwarto niya. Yes, Tay, sinabi ko na nga sa inyo. Kahit wala ng party sa debut ko next month, okay lang basta kulitin niyo si Tita Ninette na dalhin ako sa States. Sabi ni Cassandra habang nilalarong hawak na ballpen sa pagitan ng dalawang daliri. Kasalukuyan niyang sinasagot ang sulat na kapenpal na si Martin. Isa tong Filipino-American na naninirahan sa New Jersey. Binigay ng Tita Ninette ng naninirahan sa Amerika ang address ni Martin dahil sa pag-asang kapag nagka-boyfriend siya ng Amerikano, matutupad ang ambisyon niya makapunta at makapagtrabaho sa States at makapag-asawa ng blue-eyed hunk. Pues matutupad na yun, sabi ng tatay niya habang naupo sa silang katapat sa inuupuan niya. Namilog ang mata ni Cassandra. Totoo ba yan, Tay? Hindi niyo ako ginagood time lang, ha? Bibiruin mo naman kita. Alam mong kahit naman ako ipagbibili mo Matupad lang para mo makapagtrabaho sa States? Biro pa nito. Paano ho? May dumating bang sulat galing kay Tita Ninette at sinasabing ipetisyon niya na ako? Hindi. Hindi si Tita Ninette mo ang magdadala sa'yo sa Amerika? Sino ho? Ikuha mo muna ako ng malamig na beer sa ref. Sabi nito habang naguhubad ng sapatos at ng medyas. Nagmamadaling sumunod si Cassandra. Pangalawa siya sa tatlong magkakapatid. Graduating sa high school ng bunsong kapatid na si Wally. Tapos naman ang kursong agriculture si Kuya Jackson at nagtatrabaho sa farm ng dating governor ng lalawigang iyon at ng asawa nitong si Congresswoman Vilma Alfonso. Nagdadalawang taong ring bodyguard ng congressman ng tatay niya sa isang local police. Kung hindi si Tita Ninette ang magdadala sa akin sa Amerika, sino ho? Yon ang pinaka-vitamin ng tatay niya kaya't hindi nawawalan ng beer ang ref nila. Si Congresswoman. Sagot nito habang inaabot niya ang bote ng beer. Si Congresswoman Alfonso? Muling naupo si Cassandra. Naging interesado si Cassandra sa sinasabi nito. Bakit ho? Pupunta ho ba siya ng Amerika at kailangan niya ng alalay? Ayoko naman ho ng ganong pong madalian lang. Hindi ganon, Cassandra. Makinig ka. Sabi nito bago buksan ang bote ng beer. Naghahanap siya na mag-aalaga sa apo niya. At balak niyan dali ng bata sa Amerika kapag naiayos ng mga papeles. In 2 months time baka malipad ka na papunta sa Amerika. Talaga ho? Oo. Kinausap pa nga ako ng mag-asawang Alfonso kanina Sigurado ho ba kayong tatanggapin nila ako para mag-alaga ng apo nila? Napag-usapan ka namin habang nasa sasakyan pabalik ako dito mula Maynila. At naalala ka kasi nila Kilala na ni Cassandra si Congresswoman Alfonso dahil lang ulit na siya nakarating sa bahay ng mga to. Tinanong kanila, mukhang interesado sila sa iyong ialok ang trabaho. Ang sabi ko ngay nag-aaral ka pa, pero nang maalala ko ang ambisyon mong makarating doon at makapagtrabaho sa States, sinabi ko sa kanilang itatanong ko sa iyo kung gusto mo. Mabuti naman ho. At kung gusto nilang kunin, syempre, maghanap sila na mas qualified tulad ng isang registered nurse na maraming experience. Mukhang malakas talaga kayo sa mga Alfonso, Tay. Di lang sa malakas. Ayaw nilang kumuha ng ibang taong hindi kilala. Delikado kasing kasong to, Cassandra Ikaw ang gusto dahil kilala nila ang serbisyo namin ng kuya mo sa pamilya nila. Bakit o delikado? Bigla siyang na-puzzle. Napunta lang kasi sa poder nila ang kanilang apo dahil pinaghahanap ng batas ang ama ng bata. Nakwento ko siya tungkol sa anak nilang si Bianca, hindi ba? Na in love sa isang lalaki hindi matanggap na mag-asawang Alfonso at nagpakasal ng lihim. Namatay sa aksidente si Bianca at sinisisi na mag-asawa si Clyde. Ipinaglaban nila ang kanilang apo sa korte pero si Clyde ang nanalo para makuha ang custody ng bata. Bakit ho ngayon nasa kanilang bata? Dahil nga nagtatago si Clyde. May nasabat na shabu at high caliber firearm sa bahay niya sa Olongapo. Member pala siya ng isang sindikato ng illegal drugs at gun smuggling. Kinanta siya ng isa niyang kasama. Masama rin palang mahulihan niya ng shabu. Nagpapiansa nga lang dahil sa tulong ng isang pinsang pulis. Gusto nang mag-asawang Alfonso dalhin ng bata sa Amerika para di na mabawi ng tatay. Makukulong na pala ang tatay. Bakit dadalhin pa sa Amerika yung bata? Siyempre, di na makakapagkabul yun. O sisa ni Cassandra. Dahil mapangarib at tao raw si Clyde. Nag-aalala pa rin sila sa ginawa ni Clyde na paraan para makalaya sa bata. Ayaw raw nilang lumaki sa poder at mabawi ng ama, ang isang masamang ama ang kanilang apo. Muling namilog ang mata ni Cassandra ang ibig sabihin mamadali nilang pagdadala sa bata sa States. Bigla siyang napatayo sa kinaupuan.
At kung akong kukunin na yaya, matutupad ang pangarap kong makarating at makapagtrabaho sa States. Tay, kung tutuusin, ayaw namin ang nanay mong malayo ka sa piling namin. Pero ambisyosa ka at naniniwala kaming malayong mararating ng mga taong ambisyosa. Besides, marami tayong kamag-anak doon. Hindi ka naman nila pababayaan doon at saka maabilidad ka. Alam kong kaya mo makipagsapalaran sa Amerika at mabuting tao mga Alfonso. Doon ka titira sa bahay nila sa Boston. Na magtanong si Congresswoman kung pwede ka raw, ang sabi ko, sasabihin ko sa'yo, tatanungin ko kung interesado ka. Thank you, Tay. Niyakap ni Cassandra ito. Natutuwa ako at naiintindihan ninyo ang pangarap ko. Kapag natupad naman ang pangarap ko at umasenso ko sa States, kukunin ko kayong lahat at doon na tayo maninirahang mag-anak. Naiintindihan namin ang nanay mo yan. Mula ng grade 3 kaya ng bukang bibig mo ang magtrabaho at manirahan sa States. Sana nga tanggapin nila ako. Baka ito ng passport ko sa katuparan ng mga pangarap ko. Bukas ng umaga isasama kita dahil kakausapin ka ni Congresswoman. Pag nagustuhan ka niya at sa tingin niya kaya mo na magtrabaho, siguradong matutupad na ang pangarap mo. Thank you, Lord! Nakangiting bulalas ni Cassandra. Kaya lang 2 linggo na lang at tibo mo na, dituloy natin ang party ko. Total di naman agad-agad kami pupunta ng States. Ilang taon na nga pala yung batang aalagaan ko? Malaki na, 5 years old na. Kaya hindi rin naman mahirap ang magiging trabaho mo at si Congresswoman ang bahala sa lahat ng travel documents mo. Mag-18 ka lang pala, pero malaking bulas ka? Sabi ni Congresswoman Vilma Alfonso nang makaharap ni Cassandra kinabukasan sa mansyon ng mga ito. Nakuha mo ang tangkad ni Ramil. Anong height mo? 5'7" ho. At mukhang tatangkad ka pa. Pwedeng-pwede kang sumali sa beauty contest Maganda ka. You have a beautiful body and complexion. Bakit di mo naisip na sumali sa mga beauty contest? Wala ho akong hilig sa ganun, ma'am. Tsaka iba ho ang ambisyon ko. Ang makarating at magkaroon ng magandang career sa States. Nakangiting sabi ng Congresswoman. Well, Iha, tamang-tamang ikaw ang pumasok sa isip ko. I've liked you for the first time I saw you. At sa tingin ko, may pagkakatiwala ko sa iyong apo ko. Napangiti si Cassandra. Uminom siya ng pineapple juice na inihanda ng katulong sa may lawn kung saan siya ina-entertain ng kongresista. Tuwang-tuwa nga ako na sabihin sa akin ni tatay ang tungkol sa paghanap ninyo ng yaya para sa apo ninyo. Tsaka malaki naman po pala ang apo ninyo Di na mahirap alagaan isang 5-year-old kid kumpara sa isang baby o toddler. Oo, hindi na siya ganong alagain. Kaya lang sa edad niya, kailangan pa rin niya ng susubaybay sa kanya at titingin sa lahat ng pangailangan niya. Sabi ng tatay mo matalino ka raw, kaya hindi ka lang magiging yaya ni Chini, magiging governess ka rin niya. Kung pag-aalaga lang ho ng bata, marami akong experience. Kasi ho yung tita kong businesswoman madalas sa ibang bansa, kaya't sa akin iniiwan yung mga anak niya. At kapag summer naman, full-time pong pag-aalaga ko sa 3 niyang anak na toddler pa, ang pinakabata. Nabanggit nga sa kanya ni Ramil. Tsaka kilala ko ng pamilya niyo. Mabuting mga tauhan ng tatay mo at kuya mo, kaya alam kong may pagkakatiwala ko sa iyong apo ko. Ayoko rin naman tumanggap ng yayang galing sa agency, taliba ang sitwasyon ng apo kong to. Unfortunately, Iha, isang masamang tao ang tatay ni Chini. Now tell me, mali ba ako kung gusto kong ilayo siya sa tatay niya habang maaga pa? Tama lang ho iyon, Congresswoman. Sino ba naman ng lola ang gustong lumaki ang apo sa piling ng isang masamang tatay? Very well said, Iha. Magiging masamang impluensya lang si Clyde sa anak niya, kaya nagdesisyon kami mag-asawa na ipadala na lang ang bata sa Amerika. Magandang plano ho yun, sang-ayon ni Cassandra. Well, I like you, Iha. Madali kasi akong kumilatis ng tao. Ipagkakatiwala ko siyang upo ko pero kailangan mong malaman na overprotective kaming mag-asawa sa kanya. Alam namin gagawa ng paraan si Clyde para mabawi sa amin si Chini. Pero di ho ba nagtatago na si Clyde? Paano niya mababawi ang anak niya? That made him more dangerous. Hindi pa siya nahuhuli, Iha. Besides, may mga kamag-anak siyang pwedeng pakilusin para mabawi si Chini. Ngayong kumpirmado naming miyembro siya ng isang malaking sindikato ng illegal drugs at smuggling. May warrant of arrest na sa kanya. Pero madulas ang taong at siguradong bibigyan siya ng proteksyon ng mga kasama niya sa sindikato. Biglang inatake ng takot si Cassandra dahil sa huling sinabi ng ginang. Sinanggaban niya ang trabaho ng di na alam na isang delikadong trabaho palang maging yaya ng anak ng isang mapanganib na tao. Mapanganib po palang tao ang Clyde na yon? Paniniguro niya. Yes, Cassandra. Clyde Monteclavo is a very dangerous man.
Yun ang dahilan kung bakit gusto namin mag-asawa na ilayo si Chinny sa kanya. Ganon? Nakangising sagot ni Sandra sa isip. Delikado pala ang trabahong to. My God! Next month pa ang dibo ko ha? At ayoko mamatay nang hindi nagdidibo, no? Kung ganoon ho pala ma'am, kailangan as soon as possible mailayo natin ang apo ninyo sa tatay niya. Yan ang talagang gagawin namin, iha. Kaya kailangan mas ikaso na agad ang visa mo. Anyway, madali kong magagawa yon. Hihingi ako ng special referral mula kay Vice President. Ihanda mo ng sarili mo dahil in less than a month, baka lumipad na kayo ni Chinny papunta sa Boston. Hindi ko na hukaya kaming masundan ni Clyde doon, ma'am. I doubt it, iha. Napakalaki ng Boston para makita pa niya kayo. At imposible siyang makalabas ng bansa dahil pinapakahanap siya ng batas. Makalipas ang ilang sandali, sinama na si Cassandra na mayordoma sa kwarto ni Chinny. Kasalukuyan natutulog ang bata sa isa sa mga guest room. Pwede ko ba siyang lapitan? Sige, Cassandra. Tutal, ikaw nang magiging yaya niya. Maingat siyang lumapit sa kama. Naupo siya sa beanbag na malapit doon at pinagmasdan si Chinny. May humaplo sa puso ni Cassandra na makita ang cherubic face ito. Mamula-mula ang pisngi. May katabing stuffed toy na Winnie the Pooh. Kawawang anghel. Minalas na maging anak na isang Clyde Montecalvo. Ang cute-cute niya, no, Manang Presi? Gwapo kasi ang ama at maganda naman ang ina. Sagot ng mayordoma. Gwapo ho ba si Clyde Montecalvo? Oo, Cassandra, may kamukha nga siyang artista eh. May kamukhang artista, kontrabida siguro or gun sa pelikula, sa loob-loob niya. Maswerte ka, tinanggap ka ni ma'am. Biruin mo makakarating ka sa Amerika nang walang kahirap-hirap? Oo nga ho eh, tuwang-tuwa nga ho ako. Ang bait-bait talaga ni Congresswoman. Kung sa bagay, malakas kasi ang tatay mo sa mag-asawang Alfonso. Pero hindi simple magiging trabaho mo dahil alam ko, hindi titigil si Clyde na hindi mabawi ang anak niya. Nakarating na sa korte ang pag-aagawa nila sa bata at nanalo na siya kaya't alam ko, hindi papayag na tuluyang malayo sa kanya si Chinny. Hanggang at ako ang nag-aalaga kay Chinny, hindi makakalapit sa kanyang tatay niya. Mag-ingat ka rin, Cassandra. Baka pati ikaw madamay sa gulo ni na ma'am sa ama ni Chinny. Huwag niya akong subukan, Manang Presi. Nasa tono ni Cassandra ang pagkahamon. Dahil hindi ko siya uurungan. Sayang lang ang tinuro sa akin ni tatay na sharpshooting at martial arts kung hindi ko magagamit yon. Biglang umingit ang natutulog na bata na istorbo siguro ng pagsasalita niya. Agad ni Cassandra tong tinapik-tapik sa hita pero tumuloy na tong dumilat. Estranghero pa siya sa bata kaya't napaurong ito at tumapit kay Manang Presi. Chinny, siya si Yaya Cassandra mo. Pagpapakilala nito sa kanya. Pero hindi nagpakita ng interes ang bata. Sa halip, iginala nito ang tingin sa paligid. Daddy? Sabi nitong parang hinahanap ang ama. Nagkatinginan sila ng mayordoma. Yan ang problema namin. Palagi niyang hinahanap ang daddy niya. Nagkibit balikat si Cassandra. Mukhang hindi na maging madali ang pag-aalaga kay Chinny. Paano niya iahanda ng isang batang kinailangang ilayo sa sariling ama dahil sa mga sirkumstansyang hindi pa rin gaanong maintindihan? Kasalanan to ni Clyde Montecalvo. Kung nagpakatino siya, hindi na kailangan mahirapan ang bata. Pero tama lang si Congresswoman, di dapat lumaki sa poder ni Clyde sa Chinny dahil wala siyang kwentang ama. Di pa man sila nagkikita ni Clyde Montecalvo, umuusbong na ang ngit-ngit ni Cassandra para sa lalaki. Sa sobrang excitement, agad na ikinuwento ni Cassandra sa mga close friends niya ang lalapit na katuparan ng kanyang ultimate dream. Nasa garden sila ng bahay na Erica May. America, here I come! Masayang sabi niya habang karap sina Mayumi, Yasmin at Erica May. Sabi na nga ba may feeling ako eh. Malapit nang matupad ang pangarap kong makarating at makapagtrabaho sa States. Kababata niya si Yasmin at magkaklase sila mula pa nung elementary. Naging classmates naman sila ni Mayumi at Erica May sa Santa Monica University. 2 linggo pa lang nagsimula ang summer vacation. Hindi kami natutuwa, no? Nakairap na sabi ni Yasmin. Dahil malalayo ka na sa amin. Sus, mga bare. Dahil sa modern technology, malapit na ng Amerika sa Pilipinas. Anong ginagawa ng internet? Paanong pag-aaral mo? Scholar ka pa naman. Patuloy ni Yasmin habang pumapapak ng nilagang mani. Baka doon ko na lang ituloy ang pag-aaral ko. Bata pa naman ako eh. Dami-dami pang pwedeng mangyari sa akin. Ayoko lang talagang palampasin ang magandang opportunity na to. Basta siguraduhin ko sa inyo kapag nakatapak na ako sa lupain ni Uncle Sam, sasamantalin kong lahat ito
Big opportunity to make. Sana nga mangyari yan. Kung dyan ka masaya, suportahan ta ka. Niyakap ito ni Mayumi. Pag nagkataon, matutupad na rin ang pangarap mo na makapag-asawa ng blue-eyed hunk. Paranokso ni Erika May matapos uminom ng pomelo juice. Sinabi mo pa, aniya at saka sila nag-high five. Wala na pa talagang pag-asa si Gary sa'yo. Asang-asa pa naman yung tao sa demo mo. Siya ang magiging escort mo. Sabi ni Yasmin. Kababata ni Cassandra, si Gary, na halos 2 taon na naligaw sa kanya. Hindi ko naman siya pinaasa, Mari, dahil kapag siya ang sinagot ko, malabo na matupad ang pangarap ko. And speaking of my debut, siya pa rin naman ang escort ko eh. Paano ang party mo kung nandun ka kina Congresswoman? O sisa ni Mayumi? Hingin ko sana isang araw na yon. Alam kong may intindihan niya ako. Mabait ang mag-asawang Alfonso. We are preparing something for you. Dagdag ni Mayumi na kinindata ni Yasmin. Ano yan? Excited na tanong niya. Secret! Gusto ka naming surpresahin, kaya wag ka munang usisain, okay? Sabi ni Mayumi. Basta wait ka na lang. Ang masasabi namin magiging memorable debut mo yon. Kahit yun kasing ang grande ng debut ni na Juliana at Dominic. Kakainis tong mga to. Kunwari nagtatampong umirap siya. Wait, let's change the topic. Sabi ni Yasmin. Bakit pa ba dadalhin pa sa stage yung batang aaligaan mo? Nandito naman ang lolo't lola niya. Kailangan siyang ilayo sa walang hiya niyang tatay. Sagot ni Cassandra matapos ibato sa malayo ang balat ng nilagang mani. Member daw siya ng isang sindikato. Ang Clyde Montecalvo na yon. May nakita daw siya buhat smuggled guns sa bahay niya, kaya wanted siya ngayon. Clyde Montecalvo ba ka mo? Tanong ni Yasmin. Sounds familiar, ha? Saglit tong nag-isip. Alam ko na. Siya yung nasa pinakitang picture sa TV dahil nga wanted siya, but wait. Gwapo yung Clyde na yon, ha? Napagkamalan ko nga siyang artista eh. Kaya lang nawala yung pagka-crush ko sa kanya nung malaman ko na member siya ng isang sindikato. Meron bang member ng isang sindikato na gwapo at mukhang artista? Kulot noong reaksyon ni Cassandra. Basta ang alam ko, isa siyang masamang taong walang itinurong mabuti sa anak niya. Sa unang araw ni Cassandra bilang yaya ni Chinny, agad niyang napansing naiinip ang bata. Kahit isang ngiti lang muna rito, ay namumukha na siyang mahihirapan sa manson. Nakapaligid kay Chinny ang mga mamahaling laruan. Nakita niyang may nakaahong laruan na hindi pa nagagalaw. Binuksan niya ang isa sa mga kahon. Isang complete set ng Barbie doll ang tumambad sa kanya. Let us play this one, sabi niya kay Chinny. Pero nanatili itong walang imik at manaka-naka lang siyang tinitingnan. Nakafocus ang tingin nito sa hawak na Lego. Naninibago pa rin siguro siya dahil mas matagal siya sa poder ng tatay niya. Sa loob-loob ni Cassandra habang pinagmamasdan si Chinny. Kung makakapamili lang ng tatay ang batang to, siguradong hindi niya pipiliin ang Clyde Montecalvo na yon. Umisod na siya papalapit sa bata. Ayaw mo bang kalaro si Yaya Cassandra? Tanong niya sa nagdalambing na tono. Hindi pa rin to umiimik. Sa halip ay tumalikod pa. Supladitang prinsesita. Nagkibit balikat siya. But no wonder, anong klaseng breeding ba naman ang may bibigay ng isang amang katulad ni Clyde Montecalvo na yon? Pero hindi siya dapat na sumuko. Kailangan magkasundo sila ng alaga. Dahil kapag hindi, baka mahanap pa ng kapalit niya ang mga Alfonso at mabulyaso ang katuparan ng kanyang pangarap.